It's my life. It's my life. Hello, what is up mga ka-SM? Ako nga pala si Sidski for Sidski Motovlog. And today maaga tayong, hindi mo maaga, maga-late pa rin. Pero tatahakin natin ang daan ng domestic papuntang tramo, kung saan git-gitan ang mga sasakyan. Ayan. So dito tayo sa Quirino Avenue. Kakanan tayo dito sa may pa Dr. Santos Avenue. Tapos kakaliwa naman tayo ng pa-domestic. So titignan natin kung anong lagay na ng traffic, since na hindi pa rin naman tapos yung EDSA flyover dyan sa Tramo Pasay. So hoping na umabot tayo sa time trabaho, 12 PM. So time check 11:32 sa NMAX natin. Ayan, tignan natin kung hanggang saan tayo abot. Tagal ko na rin di dumadaan dito, almost 2 months na rin yata. Kasi nakatatlong late ako dito last year eh. Sakit din ng mga 6 minutes, may 1 minute, may 2 minutes. Ayan. So dito build up kasi may stoplight papuntang Dr. Santos Avenue. So ayan, kita na rin daming truck, mga mini truck pa yan. Wala pa yung mga malalaki na pang-highway talaga. Uy, sana umabot. Yun. So ito na, domestic na tayo. Pero dito naman, di pa naman nag-start dito. Mga pampatraffic lang naman dito yung mga tumatawid galing dyan sa Cebu Pacific, yan sa PAL, mga galing dyan sa mga logistic. May overpass naman pero hindi ginagamit. So dahil doon kailangan pa ng assistance ng guard para tumawid sila. Hindi nagagamit yung overpass, di ba? Madali nga naman tumawid ng rekta. Syempre Pilipino tayo eh. So ayun, ako nga pala si Sidski for Sidski Motovlog, kung hindi mo pa ako kilala. So ito ang topic natin for today. Lagay ng traffic sa ayan, EDSA sa Tramo pala, Tramo Pasay. Ayan, tignan natin. Tagal na nating di nasisilip tong ruta na to, kasi lagi tayo sa heritage na, naninigurista na tayo para di tayo malate. Sino ba namang gustong nalilate, di ba? So masasabi ko, banayad pa dito sa domestic. Banayad. Pero nakita ko kasi nang pumunta kami, dumaan yung grab namin dito sa ito nga sa Tramo, dito sa may St. Andrew Avenue. Yan, nakita ko na almost 80% na eh. Tapos yung sinasakop niya na barricade, kasi ginagawa yung parang sidewalk na lang, hindi pa tapos eh. Yan yung hindi matapos-tapos. Yun, ito magandang indication to na maluwag na pala dito. You know, syempre kung sa heritage tayo dumadaan kasi kumakain din siya ng konting time lang naman, kasi dun harurot yung daan, makakaharurot ka dun moving. So ito pala, ito ang update dito. Yan, nasa gitna na pala sila ngayon. Pero ang maganda rito, maluwag na, di ba? Dati itong part na to, sakop lahat yan eh. Dito lang talaga, itong 2 lanes na talaga nadadaanan. Mapadumiretso ka man o kumaliwa ka. So ayun sinasabi ko na nakita namin, yung ayun may barricade, sidewalk na lang ginagawa. So maganda na rin pala ang dito. Maganda na rin pala yung progress dito, tapos na. Ayan, kasi sidewalk na lang eh. Saka hindi na rin siya masyadong kumbaga
tatlong kotse kasya na, tatlong linya ng sasakyan kasya na. So syempre doon lang sa part na dinadaanan natin, pero hindi natin alam doon sa mga part na hindi natin nadadaanan na nagkukos naman ng abala sa mga motorista, di ba? Syempre mga nabablog lang natin is yung nadadaanan natin madalas. Pero ito nga, update ko naman dito kasi lagi ko sinasabi na traffic sa Pasay, di ba? Pero syempre kudos din sa mga gumagawa, di ba? Almost tapos na nga, finishing na. Pero ito sa flyover, sana matapos na rin para masaya na lahat, happy na. Yan oh, almost tapos na rin naman eh. Finishing na lang yan eh. Yan oh, mga barikada, unti-unti na nilang tinatanggal. Siguro mga konting ano na lang yan oh. Finishing na lang. Mga retouch na lang yan. So napakaganda na ng daan dito. Pero syempre, ingat ka pa rin mga lubak. Nagawa nga yung flyover daan, pero yung daan ganun pa rin, mga uneven pa rin. Yan, part na ng daily ano natin yan eh, daily life natin. So yun, maluwag na pala dito. Ayan, shoutout kay Elmer. Sabi niya halos ano daw siya, umikot daw dito, siksikan, singit-singit doon, pero iba yung kwento bangis talaga Elmer. Ayan, shoutout sa'yo. So ayun, ang ganda ng daan, napabilis pa tayo, diba? Yun nga lang kasi, i-compare mo sa Heritage talaga, pagkalabas mo ng Roas Boulevard, talagang lilipad ka na dun eh. May time lang talaga na ginagawa yung flyover doon sa Roas Boulevard. Talagang ano, yun lang yung time na traffic din pala tayo doon, naipid din tayo, na late din pala ako doon. Kasi walang madaanan eh, yung aakyat sa baba dadaan lahat. So talagang nag-cause talaga siya ng yun nga, ng traffic, mabigat na traffic. So yun, napakaswabe na ng daan pala dito. Pero yun nga, sa nakikita ko kasi kagabi, dumanaw kagabi, yung nakita nyo nasa gitna na sila tumatrabaho ngayon. Tingin ko magbubungkal pa yun eh. Tingin ko maghuhukay pa sila doon. Di mo alam kung sa sewerage or pipe laying. Syempre magkukos din ng traffic yun, di ba? Kakain pa rin ng linya yun. So yun yung aabangan natin ngayon. Pero sa nakikita natin, sa nadaanan natin ngayon, kitang-kita nyo naman, kitang-kita mo naman eh. Ayun, talagang maganda na, banayad na ang traffic, banayad na yung flow. So ito nga pala, dahil given na upgraded na rin pala yung panggilid natin, naka CVT ano tayo, JBT ano, full set tayo malate. Parang yun pala yung purpose nung kaya pala tayo nagpa-upgrade ng panggilid, para hindi tayo malate. Yun, sa top speed, feeling ko ang top speed ko lang dito ngayon 104 sa record ko. Uy, record ko yun 104. Parang hirap na siyang umakyat. Although na sa Roas Boulevard ko pa lang naman siya nasusubukan. Saka ano eh, nataon naman na pinapa-implement yung 40 to 60 na takbuhan. So hindi talaga natin masagad, no? 104 to 107 pala. Tas feeling ko parang wala nang idadagdag pa. Or syempre baka sa technique na lang ng pag-throttle natin yan, pwede pa namang madaan sa ganon. Pero isa lang talaga ang assurance na, isa lang pala for sure na binigay sa atin, yung arangkada binigay sa atin. Tignan mo, yan ang arangkada ni NMAX natin ngayon. Iwan talaga lahat ng mga relax magpatakbo. Ayun, arangkada yung binigay niya sa atin. Easy lang natin nakukuha yung 70 to 80. Yan.
Parang gusto kasi natin na kapag stock tayo, gusto natin mabilis yung takbo, 'di ba? Given naman na malakas naman talagang arangkada ni NMAX, 'di ba? Torque at low speed tapos power at high speed. Hindi naman nabigo si NMAX na ibigay yon sa mga syempre na nag-a-avail kay NMAX, sa mga NMAX user. Kaso wala, syempre may mga aftermarket kasi na upgrades na gusto nating i-avail. Mas gusto pa natin kasing pabilisin o kaya palakasin pa yung arangkada ni NMAX. Pero yun nga, sa stock ni NMAX, torque at low speed, hindi naman tayo binigo ni NMAX to. Talagang given na nasa kanya yun. Pero ito nga, na nag-upgrade ako ng CVT, mas na ano pa, mas lumakas pa yung arangkada ko, mas lumakas yung hatak. Yun, sa pag-overtake, hindi ako binigo nito ni JBT. JBT V3 nga pala yung ano natin. So for editing na rin kasi yung content natin kay JBT, mapa-full na content. Syempre editing pa para maihatid natin. Pero ito mas nauna na yung ano, mas nauna na yung review, nauna na yung ano natin, paggamit natin. Pero yun nga, pag gustuin ko na unahan ng ano, gusto ko mauna, ayan, arangkada binibigay sa akin. Talagang sure 100%. Tulad yan, ayan, talagang 100% na binibigay ni JBT, hindi ka bibiguin. Parang sa ano talaga, sa city driving talaga, arangkada ang kailangan mo eh. Hindi mo kailangan ng top speed kasi given na maraming sasakyan dito sa city, 'di ba? Hindi mo rin talaga masasagad sa dulo unless na isang napahabang straight talaga. Pero para sa akin, yun nga, nahatagpuan ko na kay JBT V3 ang hinahanap ko, which is arangkada lang pala talaga. Kasi sa arangkada niya, 'di ba? Easy mo lang makuha yung 100, lalo na kapag straight. Pero sa sagad-sagaran talaga, hindi pa natin siya nasusubukan. Unless na itong summer, kung makapag long ride tayo. Yun, saka isa pa nga pala, lumakas ako sa gas. Dati nang regroup pa lang yung bill ko, nasa from 40, naging 38 ako, 37. Naglalaro ng 37 to 38 yung gasolina ko, yung pag-consume ko ng gas. Pero ngayon, consistent ako na nasa 32. So mga point na lang nagkakatalo, 32.7, 8, 9, doon na lang nagkakatalo. Talagang yun ang kapalit nun, arangkada, syempre sa pagkain ng gas. Ganun lang talaga, hindi mo talaga makukuha ng perfect yan. Kasi pwede mo pa nga ano to eh, kapag sa bola pwede ka pa nga magtimpla, depende sa bigat mo. So ayun, maganda yung bigay sa atin ngayon, hindi tayo malilate sa trabaho. 11:44 pa lang kay NMAX, plus na naka JBT V3 pa tayo, upgraded ang panggilid natin, diba? Saan ka pa? Kita mo naman eh, kita mo na yan. Saka isang factor pa na dati nang unang bili ko kay NMAX, akala ko talaga hirap siyang ano, kukunin mo pa talaga yung ano mo eh, yung reflex mo, tapos yung clearance niyan, mamamaster mo yan pag nagtagal. Lalo na dito sa city na masasanay ka talagang sumingit kung gusto mo lang talagang mauna. So ano pa ba? Yun nga, tapos yung na-issue pa yung ano, actually nakabakasyon naman ako noon nang na-issue yung sa side mirror ni ano, NMAX, yung mga gumagamit ang ganitong type ng side mirror. Pero wala naman talagang legal basis eh. As long napasok ka naman sa measurement na required ni LTO, diba, bakit ka naman ba't ka naman huhulihin, ba't ka naman patitigilin, diba? As long napasok ka naman sa tamang sukat na required ni LTO. So far yun nga, kapag nadadaan tayo sa mga checkpoint, wala naman. Yun. Eh base sa experience natin na nakabalik na tayo mag-drive. Yan. So swabing-swabe lang ang galawan natin. Napaka-swabe ng Tuesday na to. Kung merong mga ano, isa minimal lang, syempre mga stoplight, mga build up, yan. Na natural lang naman. So ang expectation ko talaga
yun nga, digdigan na naman sa dyan pa lang sa paglagpas mo ng domestic. Pagka kumanang ka, palabas ka ng ano, St. Andrew. Pero ayun, mali pala tayo, no? Kudos sa mga yan, sa mga gumagawa ng EDSA flyover na sinabayan pa ng drainage yata yung ginagawa eh. Wala naman kasi nakalagay na ano eh, na basta yun na yun. So anong kwento? Anong kwento mga kapatid? Masama nyo naman ako, ayan. Joke lang. Talagang ano, sabi ko kasi napaka-relax lang Tuesday na to. Chill ride lang. Sila boss nga nagkukwentuhan lang eh. Oh man, kailangan na malupit na technique. Oh, sabay ganon. So ayun, ang bilis lang, nandito na tayo. Sabi ko nga, usually yung travel time natin papasok saka pauwi 30 to 45 minutes, depende sa traffic. Pero yan, kanina umalis tayo 11:25, 11:42 pa lang. So talagang kuwang-kuwa talaga natin yung ano natin, yung oras natin, sobra pa. Pwede pa tayong manalamin sa side mirror natin pagkadating natin sa parking. Summer na oh, summer feels na. May hangin pero syempre yung init, ramdam mo na rin yung init eh. Pero kagabi pag uwi ko, ano pa, malamig-lamig pa. Di mo lang kung saan nagagaling yung lamig na yan. So kung umuwi tayo ng alas 9 ng gabi, medyo pa sa rush hour, patapos na. Pero syempre andun na yung mga bulto ng mga sasakyan. Pero yun, still ano pa rin naman tayo, moving. Nakuha pa rin naman natin ng 30 minutes yung travel time. So ayan, isa natin, saddle bag natin. Kasi helmet na nakalagay sa top box natin. Nakalimutan kong magpalit ng helmet kasi itong helmet ko na close pang ano ko eh, pang vlog. So buti na lang ito si Immortal, yan, si Immortal bag. So pwede mo ilagay sa dito nga sa ano ni NMAX. Wala kasing gulay board sa NMAX eh. So ito yung solusyon ni Immortal bag para sa yan, malagay mo siya dyan. So yan yung mga ano, mga bagay na kailangan natin na yun, mga bagay na makakatulong sa pang daily rides natin. Dito ulit tayo. So ako nga pala si Sidski for Sidski Motovlog. Kung yan, please visit my channel Sidski Motovlog for more. Peace, I'm out.